I like our people to know na lahat po ng pronouncement ng Pangulo, kahit na pagmumura niya, recorded po yan sa Malacanang eh. Nasa archive yan. Lahat ng mga sinabi niya. Pati pagmumura niya. Alright. Kaya nga ako, pag may program ako, o meron akong nasasabi kahit sa pulpito, may mga nagbabasa sa akin, minumura ako eh. Bakit? Alam ko kung saan galing yun eh. Di ba? But the thing is this, yung PI, hindi lang mura yan eh. Nanay ko, tinutukoy mo dyan eh. Nanay ko yan eh. Terrible mahal ko nanay ko eh. Ba't mo kinakailangan murahin? Kung gagawa ka ng PI. Oo, siguro, yung gago matatanggap ko pa eh. Kung talagang gago yan eh. Yung tarantado, kung talagang tarantado yan. Sinasabi ko yan sa pulpito eh. Kung talagang tarantado ka, hindi mura yan, totoo yan. Pero yung PI, aba, pambira, pagtanggap ng ating kababayan yan, minumura mismo yung nanay niya, ay ba hindi ko katanggap-tanggap sa akin yun. Sir, last na lang. Sir, so if in case na pag umattend siya sa Quadcom, tapos ganon, anong gagawin natin, sir? Point of order. Yeah, ganun. Tapos we will try to remind him. Tapos pag paulit-ulit pa rin, then we have to take action. Well, ako, ang nakikita ko dyan, I try to tell this to Chairman Ace eh. Sabi ko, kapag gano'n, nagsalita siya ng panay mura inabot natin doon. I think we have exhausted yung mga bagay na itatanong sa Senado. To be honest, I'm candid with that. Ay, naman, yung magandang nagawa sa Senado na umamin si former President about the DDS and also yung trying to convince yung mga criminals to take arms and for the PNP to kill them. So, yun, na-establish natin yun. And sabihin na nilang joke yun, whatever, bahala sila. Pero na-establish natin doon sa statement nun. And ako, okay na yun eh. Nakuha na natin pinaka-gist ng sinasabi natin na meron tayong DDS, merong patayan. Ang hindi lang natin masyado na-establish doon that they denied is yung reward. Yung kasi hindi yun inamin. Pero kung mapapansin nyo, yung sinabi, merong 7 na pangalan. At tinatanong doon kung binayaran yon. Tinanong ni Senator Risa yon eh. Ang sabi, hindi, mayayaman yun eh. Mayayaman yun, yung mga yun. Parang ganun pagkakaintindi ko. So, nandun yung denial about that matter. So, probably, yun yung mga issue na pwede namin explore kung more people will come out and try to reveal yung mga payment system that was that transpired during the past administration. Ako, I'm not against the Senate hearing, no? Pero lagay ko, hindi uso sa Senado yung point of order. Eh. Sa amin, ako sinabi ko na, niisip po ba lang, pag nagmura ang ating Pangulo ng PI sa aming Quadcom, point of order pa rin yan. Point of order. Mr. Chairman, point of order. We should not allow any vulgar statement in this hearing. Ganun lang naman yun eh. Wala na yung magagawa niya. Kinakailangan po talaga, sansalain natin ito. Bakit? Kapag nasanay tayo dyan, yung mga bata sa mga kalye, ganoon na rin ang gagawin nila eh. Sandro, please bear with us as we are still about to accommodate stories from our media. I appeal to everyone to refrain from asking questions that have already been addressed by our resource persons. Lines Capante from GMA Online. Sir, morning. Sir, follow-up ko lang po yung kay Colonel Garma. Senate President Escudero said it's very important for her to appear in the Senate drug war probe. Is the House allowing her to go there? Or as far as you know, does she want to testify also in the Senate? Well, ako, talagang dapat mag-appeal siya doon. No? Sooner or later, she'll be there din naman as well. Unfortunately, prior to the last committee hearing natin, noong October 22, nagpapaalam na yan about yung kanyang condition. And it's a long letter to us.
She was talking about yung esophagus niya eh. Kasi parang meron siyang dito na naka-block na hindi siya makalunok. And actually, hindi namin siya inalaw na hindi maka-attend noong October 22. And because after that hearing, we allowed her na ma-consider yung medical check-up niya. And it happened na I thought Sunday siya pupunta para maka-attend siya ng Monday. Pero yun nga, Monday pala siya umattend ng medical check-up niya. So kay Leonardo, siguro after niyan, ilang days lang naman yung COVID. So he can attend. Nakatanggap kami ng urgent motion, di ba? From the lawyer na talaga matindi ang sakit ni Colonel Garma. So, kami naman, hindi naman namin pwedeng, sabi ng urgent motion na this is another human rights concern, no? Yung right to life. Naniniwala ako dun eh. So, hinayaan namin siya makita ng mga doktor sa Cardinal Santos. I do not know if he's in Cardinal Santos now, no? O nagpapatingin si Cardinal Santos. Oo. For medical check-up. Balita namin, baka ma-ICU pa siya because of that. So, she cannot actually speak properly, mentally speaking, kung harap siya sa Senado. Although kami naman, we will not prevent the Senate from calling her to testify. Release Colonel Gar. That is all. Opo. Nalip na yung contempt? Hindi pa. Sir, follow-up na. Follow-up po yung President Duterte kasi, former President Duterte kahapon was qualifying the responsibility. Said, taking responsibility for policy. Cannot take responsibility for specific crimes kasi sa isa ni Senator Risa, how about this kid who is armed? Si Ian, Carl Anthony, Reynaldo de Cruz. That's the name. Kasi nga yan nga So, eh. acceptable ba yung qualification niya na for specific crimes, I cannot take responsibility? So how do you respond to that? I mean, is that an acceptable argument? Yun nga problem eh. Di ba may mga pronouncement siya. O sige, patayin niyo na. Kung bahala sa inyo, sagot ko kayo. O then suddenly ngayon, pag may mga specific crime na nagawa, like for example, inarm mo yung you're trying to tell yung criminal, o sige, i-provoke mo siya para patayin siya ng PNP. So ginawa ng PNP. Alam mo, ito kasi, well, the level of knowledge of the president and all the generals and the chief PNP, they are far more intelligent eh. Let's accept it, Yung mga lower ranks, like for example, yung mga sergeant, teniente, major, captain. So ngayon, hindi yung negation, yung kanilang elimination, ng negation na sinasabi nila, hindi naman nakarating yun sa lower ranks eh. Sa kanilang yun, tinago nga yun eh. O di ba, di accepted sa Senate na it was being hidden. Now, ang bigat ng naging repercussion sa ating mga kababayan, you have to understand na hindi nga pantay-pantay ang level ng knowledge ng ating mga kapulisan. Merong mga mabababa, with all due respect with them, na hindi nila alam kung ano yung mga inuutos sa taas na hindi na ba nabababa properly sa kanila. Basta ang alam lamang, sige, patayin niyan, sagot namin kayo. O now, ngayon, pinatay mo yun,